So, aminin mo, imposibleng hindi mo alam yung kanta o yung himig man lang ng kanta ng Voltes 5. So, Voltes 5 fans, isipin nyo mabuti, paano kung nagvo-vote in ang Voltes 5 tapos wala kayong narinig na music or kanta? Isipin nyo. Ang boring, di ba? What's up mga Astig? So dito po tayo sa another episode ng Astig TV. At ako po ang inyong lingkod, si Ash. For this episode, makikita nyo, suot-suot ko itong Voltes 5 t-shirt na pirma ng isa sa pinakamahalagang tao sa kasaysayan ng Voltes 5. Yan. Yung pirma na yan ay pirma ni Mitsuko Horie, yung kumanta ng Voltes 5 opening theme o yung Voltes 5 no Uta. So napapirmahan ko ito nung last Ozin Fest 2017 Toko Spirits. So April 8, 2017 yun. So ibig sabihin next month magpo 4 years na pala siya. So shoutout kay Sir Bry, Sir John at kay Sir Dennis Uy for that wonderful opportunity. So saktong-sakto dahil ngayong araw yung 64th birthday ni Mitsuko Horie. So happy birthday from your Voltes 5 fans here in the Philippines. So napakalaking bagay ng opening song ng Voltes 5 dahil yan na yung pinakatumatak sa atin. So aminin mo, imposibleng hindi mo alam yung kanta o yung himig man lang ng kanta ng Voltes 5. So ngayon ay magbibigay ako ng facts and trivia about Mitsuko Horie. I-check din natin yung mga kinanta niya na hindi natin alam na siya pala yung kumanta. My big question is, gagamitin pa rin kaya yung original na soundtrack ng Voltes 5 dito sa upcoming na Voltes 5 Legacy? So yun, samahan niyo ako i-check yung facts and trivia about Mitsuko Horie, and isasama ko na rin yung mga nakunan ng camera ko nung binidyoan ko siya nung pumunta siya dito. So simulan natin na pagbuhos ng trivia. So pinanganak si Mitsuko Horie or si Mitsuko Asami noong March 8, 1957. So siya pinanganak sa Yamato, Kanagawa, Japan. Siya ay nag-aral ng junior and senior high school sa Tsurumi University. So magmula pa 12 years old ay kumakanta na siya para sa mga anime theme songs. Yung una nga niyang kinanta ay yung Kurenai Sanshiro Judo Boy noong 1969. Yun yung pinakakauna-unahan na pinerform niya nung siya ay 12 years old. Bukod sa pagiging singer, siya rin ay isang Japanese actress at voice actress. So sa kanyang career, siya yung nag-voice kay Sailor Galaxia ng Sailor Moon, Sailor Stars. And also, kilala nyo ba yung si Remy? Yung sa Remy Nobody's Girl? Yung sumikat dito sa Philippines din dati. Siya yung Japanese or yung original na nagpaboses ng para kay Remy. Wait, alam ko hindi kayo familiar dyan. So, ito na yung alam ko na alam nyo na version. Aking ina, mahal kong ina, pagmamahal mo, aking ina. Actually, voice actress din siya ng mas marami pa na hindi natin alam na siya pala yung nagpa-voice. So, ito yung list. So, siya rin pala si Judy sa Daddy Longlegs. Siya rin pala si Little Feather sa Dragon Ball. Basta sobrang dami niyan. Siya ay nakapag-record ng 8 original albums and also meron din siyang 22 album compilation para sa mga best albums niya. So kung susumahin natin or ito total natin,
aabutin ng 30 na yung albums niya. Sobrang dami na talaga. So ibig sabihin talagang sobrang dati pa, talagang kumakanta na talaga siya. Hindi lang siya sa anime kumakanta, kundi pati na rin sa mga tokusatsu and sentai theme songs. And noong 2019 nga, ipinagdiwang yung 50th anniversary niya sa industry. So naglabas siya ng 50th anniversary para sa celebration dito. Bukod sa siya yung voice actress ni Judy sa Judy or Daddy Longlegs, siya rin ang kumanta ng opening at ending song ng anime. 綺麗事は苦手なの愛の言葉溢れてもだけど涙は嘘じゃない抗えない真実全ては明日への愛への追伸 Now I dream to love to grow. Bukod sa sikat na Voltes 5, Daddy Longlegs, Remy, kumanta rin siya ng ilang mga teams ng mga sikat tulad ng Star Rangers or Himistu Sentai, Go Ranger, Sailor Moon, pati na rin ang Doraemon. So sa dami nga, hindi ko na maiisa-isa lahat. And bukod sa Gorenja or Star Rangers dito sa Philippines, napakarami rin niyang nakanta na theme song sa iba't ibang Sentai or Tokusatsu. So ganyan kagaling at kasikat, lalo na sa larangan ng pagkanta si Mitsuko Horie. Ilang beses din niya binisita ang Pilipinas. So bukod nga sa Toku Spirits noong 2017, yung pinaka-recent na alam ko ay Voltes 5 Manila Run noong 2018 and also nag-perform din siya doon. Sobrang love niya tayong mga Filipino at mga Voltes 5 fans. And nung last nga na July 2020 sa Banday Talk Show, hindi niya nakalimutang batiin ng mga Pilipino. フィリピンはフィリピンの皆さん、magandang hapon. フィリピンの方は And about sa recent Voltes 5 Legacy teaser, so nag-react siya doon. Ang sabi niya, it seems like the popular Voltes 5 is still evolving in the Philippines. It looks amazing. Watching it makes me want to sing again. And above all, I am glad that everyone in the Philippines loves it and loves me. And yung pinaka-recent na news tungkol sa kanya is kasama niya si Ichiro Mizuki, yung singer ng ending song ng Voltes 5 para sa kanilang online concert last January 2021. So yun lamang po. Salamat po sa inyong pakikinig at panonood. God bless you po. So yun mga Stig. So salamat po sa inyong pakikinig at panonood. Sana nagustuhan nyo ang episode na ito. Comment down below pag meron pa kayong Voltes 5 topics na gusto yung pag-usapan dito sa ating channel, ang Astig TV. Comment down below kung meron pa kayong alam na facts and trivia about Mitsuko Horie na pwede yung idagdag dito. Comment down below kung sa tingin nyo siya pa rin dapat yung kumanta ng bago na Voltes 5 Legacy na theme song. So as always, please like, comment, share, and subscribe, and hit that bell button para ma-update and notify kayo sa mga next videos ko. I'm Ash or Astig TV. Always be Astig.